Sa iba pang balita, tumanggap ang dating unit team tandem ni Pangulo Marcos Jr. at Vice Presidente Duterte ng milyong-milyong donasyon mula sa mga kontraktor nang sila'y tumakbo noong halalan 2022. Ayon po yan sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Yes, hello po. This is Annie Sipcon uli. At ngayon po ay Saturday na, September 20 dito sa Pilipinas, no? 8:45 AM. So, meron lang po tayong re-reactionan dahil nga ang nararamdaman ko ngayon ay malungkot. So, bukas na nga po yung rally, no? Kayo po ba ay pupunta bukas sa rally? No, hope na suportahan pa rin natin ang ating Pangulo, no? Even though may ugong-ugong sa kanya, may issue na lumabas kahapon, no? Na meron nga raw pong natanggap ang unit team as VP Sara and President Marcos, meron nga raw pong natanggap na donasyon mula sa kontraktor na sa ngayon ay kasali sa 15 contractors na ibinunyag ni PBBM. So, even si Pangulong PBBM ay merong tinanggap na suhol. No? So, yaan ang ating pinag-isipan magdamag kung bakit nga ba ganito ang nangyari. So, ang aking take dito guys, naalala nyo si Chavit Singson, na ngayon ay kuda ng kuda. Dahil nga, siya ay sumuhol din, no? Sumuhol din kay PBBM, tumulong din kay PBBM noong eleksyon. So, ganon ang ginawa niya kay Chavit Singson, itinabla niya, no? Tinabla niya ito. So, ibig sabihin, ito si PBBM, okay, syempre, siguro itong mga contractors na ito lang ang aking saloobin ha, itong mga contractors na ito ay syempre namimilit sa kanila na tumulong. Kasi ang tawag yan, donasyon, tulong sa pangangampanya. No? Siguro namilit itong mga contractors na to at tinanggap naman ito. Siyempre, katandem niya nga naman si Sara. Si Sara, walang dalawang isip yan eh. Alam natin yan eh. Sa formang-forma lang ni Sara, sa attitude ni Sara, alam natin na pagka inofera ng tulong ito, ay hindi ito magdadalawang isip na tanggapin ito. Pero doubt ako na si PBBM ay nagdalawang isip. Okay? So yun na lang. Si Chavit Singson ay tumulong din. Pinahiram nga raw po yung helicopter niya noon. Pero itinabla ito ngayon. No? So ganun din ang nangyari ngayon. No? Ichinucho ngayon yung contractors na tumulong sa kanila, nag-donate sa kanila ng campaign nila, ichinuturin na talaga ito ay nangungurakot. So parang itinabla niya rin ito. Ibig sabihin, kinuha niya ang suhol, pero at the end ay inilaglag niya rin. So ang ibig sabihin dito ay sige, suhulan niyo ko, pero hindi niyo alam ang nasa isip ko. Kumbaga sa aking sariling opinyon ay mas matimbang sa kanya ang taong bayan, no? Hindi niya po protektahan ang mga contractors na to, even though tumulong ito sa kanya, hindi niya po protektahan, kundi ang taong bayan pa rin ang poprotektahan niya. Si Atong Ang, di ba? Ibinunyag niya ito na nag-offer sa kanya not once but twice, ewan ko kung ilang beses pa nag-offer sa kanya si Atong Ang na tumulong sa kanya nung eleksyon, pero tinanggihan niya ito, di ba? So, yun ang sinabi niya. Yun lang ang masasabi ko. I hope malusutan to ni PBBM kahit na mangyari yon. Kasi naisip ko guys si Chavit Singson nga, tinulungan siya, di ba? Pero ngayon, itinabla siya. Kaya ngayon ay kita nyo naman si Chavit Singson ay nananawagan na pabagsakin, pababain si PBBM. No, hindi po tayo papayag niyan mga loyalista. Sige, laban lang tayo. Kasi ganun naman talaga yun eh. May struggle naman talagang darating sa ating Pangulo, kahit sinong ordinaryong tao ay merong struggle. So, eto yung struggle ni PBBM, no? Meron talagang mangyayari. Pero laban lang tayo. Hindi tayo susuko.
alalayan pa rin natin ang ating Pangulo at maniwala pa rin tayo sa kanya. So parinig ko sa inyo yung balita na etong unit team ay tumanggap nga raw at yung iba pang senator na kasangkot dito sa tanggapan ng tulong or donasyon. Okay? So ako, in my case, kagabi medyo nagalit din ako. Pati si PBBM. Pero sa mga bali-balita na nakalap ko or na pag-isip-isip ko, okay lang yan tumanggap pero wag mong ililihim ito. Wag mong poprotektahan ito, yung contractor na yon na tinanggapan mo, wag mong poprotektahan. Nakita nyo, no? Yung parinig natin, no? Alamin natin kung sinong contractor ang tinanggapan nila. Okay? Sa iba pang balita, tumanggap ang dating unit team tandem ni Pangulo Marcos Jr. at Vice Presidente Duterte ng milyong-milyong donasyon mula sa mga kontraktor nang sila'y tumakbo noong halalan 2022. Ayon po yan sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Sa inilabas na ulat, nakatanggap umano ang Pangulo ng 21 milyong pisong donasyon mula sa Rudhill Construction and Enterprises Incorporated at sa Kirante Construction Corporation na pag-aari. Yon, yung Kirante. Kasama yan sa 15 contractors na pinangalanan ni PBBM na corrupt at i-initiate ng mga ghost project at mga substandard na projects. So, inilaglag niya ito noon pa man. No? Kirante pala yung tinanggapan niya. So, okay lang yan kasi nilaglag niya eh. Hindi niya pinorotektahan eh. Di ba? Ng isang Rodolfo Hilot Jr. at Jonathan Kirante. Samantala, pinayaran naman ng SDevco Realty Corporation ang political advertisements ng Vice Presidente na nagkakahalaga ng halos 20 milyong piso. Lumabas din sa parehong ulat na nakatanggap din ng donasyon si Senador Chis Escudero, Joel Villanueva, Sherwin Gatchalian, Loren Legarda, Robin Hood Padilla, at Juan Miguel Zubiri mula sa mga kontraktor. Wala pang pahayag ang Pangulo, Vice Presidente at mga senador sa ulat ng PCIJ. So yun o, 6 na senador ang pinangalanan dito na tumanggap ng donasyon. No? Si Miguel Zubiri na ngayon ay majority leader siya. No? So, Loren Legarda, Chis Escudero nga, Villanueva. So, sino pa? Robin Padilla tumanggap din. Kaya alam nyo guys, etong mga to ay mga senator na to ay may talagang kinalaman din sa mga contractors na to, sa mga flood control na to. Flood control projects na to. Alam natin na may kinalaman niya, no? So ngayon ay maniniwala pa rin tayo sa presidente sa ginagawa niyang pag-imbestiga dito. No, wag nating bibitawan ito kasi kung ipapababa pa natin ngayon si PBBM, papababain at pagre-resignin, kukulkulin natin ngayon si PBBM, wala nang mangyayari. Uupo si Sara, ganun din siya eh. Tumanggap din siya eh. Baka nga siya nag-udyo kay PBBM eh. Alam natin, kayang-kaya ni PBBM gumasto sa kanyang kampanya. Baka nga siya yung nag-udyok na, tanggapin na natin. Yun ang nasa isip ko kasi grabe yung kaanohan eh. Sanay na sanay sila. Sa tatay niya pa lang, sanay na silang humawak ng mga ganyang sitwasyon. No? So, tingnan natin kasi ikinanta niya itong tinanggapan niya ng donasyon eh. Kaya, tiwala pa rin ako kay PBBM na gagawin niya to at may maipapakulong pa rin siya katulad ng ginawa ni Pinoy, no? Na marami siyang naipakulong na politiko. Nawa ay marami pa rin maipakulong na politiko pero grabe talaga yung corruption sa Pilipinas. Even though may makulong na politiko, wala na tayong magagawa. Tanging ano ko na lang dito. Total, si SP Soto ay pabor naman sa Chacha. Isulong na nila yung Chacha. No? Isulong na nila yung Chacha para etong investigasyon na to ay tuloy-tuloy. Nawa, no? Pero hindi natin alam kung anong mangyayari kasi meron ngang ganito. Pero nakita nyo si Chavit Singson. Unang-una pa lang, yaan po ay binanggit na on public na talagang tinulungan siya. Alright? Pero ibinagsak siya.
Okay? Nakita nyo naman, wala ng kredibilidad ngayon. 2.7 billion din ang nadali ni Chavit Singson sa flood control na to. Okay? Kasi nga, tindi rin ang tibay ng mukha rin ito ni Chavit Singson. Tapos ngayon ay tinitira niya na ang Pangulo dahil nga inilaglag siya nito. So yun lang guys, at hope na okay yung araw nyo ngayon. Huwag na kayo magalit kay PBBM. At ginagawa niya ito para siguro, ang tawag dito, siguro ito yung way niya para masubukan niya yung mga contractors kung gaano nga ba ka-corrupt ito at tsaka niya ito ilalaglag. No? Maraming salamat po sa panonood. See you on my next vlog. Thank you.